Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at nang marinig ito ng lahat ng mga engkanto ang pagsigaw ng isang matandang engkanto. Ang lahat ay nagsigayahan na. At ang lahat ay sumigaw at sinabi, "Mabuhay ka General Raiji! Mabuhay! Mabuhay si General Raiji! Mabuhay!" Ang sigaw ng mga mamamayan ay umalangaw-ngaw sa buong lungsod. At nang naririnig ito ni General Raiji, halos lumaki ang tenga niya sa sobrang saya. Si General Raiji ay sobrang saya nang naririnig niya ang mga papuri sa kanya ng mga mamamayan ng lahing engkanto. At si Zubaji ay tumingin kay General Raiji at ito ay nagsalita sa mahinang boses at sinabi, "Ang engkanto na ito ay parang isang paslit na bata. Tama nga ang aking naisip. Gusto ng engkanto na ito na siya ay mapuri kaya ito ay nagyayabang ngayon. Ang kanyang pag-uugali ay parang isang bata, na kung aagawan ng isang candy ay iiyak agad." Sabi ni Zubaji sa mahinang tono at ito ay lihim na ngumiti. At si General Raiji ng lahing engkanto ay muling nagsalita at sinabi, "Ngayon ay maiwan na muna namin kayo. Ang nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao ay dadalin na namin sa kaharian ni Haring Hari." Sabi ni General Raiji nang nakangiti ngunit ang tono ni General Raiji ay may halong pagyayabang. At si General Raiji ay sumenyas sa mga kasundaluhan na kanyang kasakasama. At ito ay nagsalita, "Halina tayo na ulit magpatuloy." Sigaw ni General Raiji sa malakas na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto agad-agad silang tumugon at sinabi, "Masusunod General Raiji." At si General Raiji ay muling naglakad na sa direksyon patungo kung nasaan ang kaharian ni Haring Hari. Ngunit ang isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga engkanto ay may ginawa kay Zubaji. Ang isang sundalo na ito na nagmula sa lahing engkanto ay muling tinulak si Zubaji. Ngunit gamit nito ang kanyang paa. Sinipa niya si Zubaji. At sa pagsipa ng isang sundalo kay Zubaji, si Zubaji ay napadapa at napahiga. Nakikita ng lahat ng mga mamamayan ng lahing engkanto ang pagdapa ni Zubaji. At ang mamamayan ng lahing engkanto ay nagsitawanan at sinabi, "Ha, nararapat lang sa iyo yan. Nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Kulang pa iyan sa mga ginawa ng iyong mga kalahi sa mga kagubatan. At sa iyong ginawang pagpaslang sa aming tagabantay na alaga ni Haring Hari. Ang tulad mo pala ay isang lampa. Akala namin ay isa kang malakas na nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Dahil sa isang sipa lang ikaw ay natamba agad. Ha, sabi ng mga mamamayan ng lahing engkanto sa tono ng mapang-asar. Naririnig ni Zubaji ang mga tawanan ng mga mamamayan ng lahing engkanto. At si Zubaji ay labis ang inis sa isang sundalo na sumipa sa kanya. Kaya siya ay nadapa at napahiya ng ganito. At si Zubaji sa oras na ito ay labis na pinipilit na masira ang tali mula sa kanyang mga kamay. Ngunit wala talagang magawa si Zubaji upang maputol ito. At ang isang sundalo na sumipa kay Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Lampa na nagmula sa lahi ng mga tao. Tumayo ka dyan." Sigaw ng isang sundalo ng lahing engkanto. At si General Raiji ay napatigil sa paglalakad. Nang mapansin niyang hindi sumunod sa kanyang likuran si Zubaji, at ang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga engkanto. At ito ay lumingon sa kanyang likuran. Nakita niya si Zubaji na nakadapa pa rin sa oras na ito. At si General Raiji ay sumigaw at sinabi,
Ano ang ginawa niyo sa nilalang na iyan na nagmula sa lahi ng mga tao? Bakit ito ay nakadapa? At ano pa ang hinahantay niyo? Itayo niyo na ang nilalang na iyan na nagmula sa lahi ng mga tao. Baka si Haring Harry ay nag-aantay na sa atin ng lubos ngayon. At baka si Haring Harry ay nakikita na tayo mula sa kanyang kaharian. Kaya bilisan na natin, sigaw ni General Raiji sa walang pasensyang tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, agad-agad nilang tinayo si Zubaji mula sa pagkakadapa. At kasama sa sundalo na magtatayo kay Zubaji ang isang sundalo na sumipa sa kanya. At sa pagtayo nila kay Zubaji, sa sobrang inis ni Zubaji sa isang sundalo na kanina pa tumutulak sa kanya at ang sundalo na sumipa sa kanya, agad-agad niyang ginamit ang kanyang ulo upang maiuntog ito sa muka ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga Engkanto. At ang ulo ni Zubaji ay tumama sa muka ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng Engkanto. At ang muka ng isang sundalo na ito ay agad-agad na nabasag. Ang dugo ay kumalat, at ang isang sundalo na ito ay tumamba. At ang dugo ay kumalat sa sahig. At dahil sa lakas ng pagkakauntog ni Zubaji sa kanyang ulo sa muka ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga Engkanto, ang sundalo na ito ay nawalan ng malay, ngunit ito ay buhay pa. At nakita ito ng mga mamamayan ng lahing Engkanto. At sila ay nagsigawan sa takot. Nang makita nila ang isang sundalo ay halos masira ang muka. At ang dugo ay umagos ng husto sa sahig. At sa sobrang takot ng mga mamamayan ng lahing Engkanto, ang lahat ay nagsitakbuhan patungo sa kanilang mga tahanan. At si General Raiji ay labis din nagulat sa ginawa ni Zubaji. At si General Raiji ay sumigaw at sinabi, "Ano ang ginagawa niya? Paluan niyo ng latigo ang nilalang na iyan na nagmula sa lahi ng mga tao." Sigaw ni General Raiji. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ang utos sa kanila ni General Raiji, ang mga kasundaluhan ng lahing Engkanto ay agad-agad nilang nilabas ang kanilang mga latigo. Ang mga latigo na ito ay gawa sa sanga ng puno at ito ay nagtataglay ng tinik, tuldok. At ang mga kasundaluhan ng lahing Engkanto ay agad-agad na pinalo si Zubaji ng latigo na may tinik. At sa pagtama nito sa katawan ni Zubaji, si Zubaji ay napasigaw sa sakit. At ang dugo mula sa pagtusok ng mga tinik na nakalagay sa latigo ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto. Ang buong katawan ni Zubaji ay nagtamo ng mga sugat. At ang damit nito ay halos mapunit. At ang dugo mula sa mga natamong sugat ni Zubaji ay umaagos sa kanyang katawan. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi sa malakas na tono, "Tigilan niyo na yan, baka mapatay niyo pa ang nilalang na iyan na nagmula sa lahi ng mga tao. Kailangan pa natin siya madala kay Haring Harry." Sigaw ni General Raiji. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga Engkanto ang sigaw ni General Raiji sa kanila, ang lahat ng kasundaluhan na lumalatigaw kay Zubaji ngayon ay agad-agad na nagsitigil. At si General Raiji ay muling nagsalita at sinabi, "Tignan niyo ang isa niyong kasamahan. Kung ito ay may buhay pa." Sigaw ni General Raiji. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga Engkanto, agad-agad sila tumugon at sinabi, "Masusunod General Raiji." At ang ilang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga Engkanto ay agad-agad na tumungo sa katawan ng isang sundalo na inuntog ni Zubaji ang kanyang ulo sa mukha nito. At ang isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga Engkanto ay agad-agad hinawakan ang palso ng isang sundalo na nakahiga at walang malay dahil sa ginawa ni Zubaji. At ang isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga Engkanto ay sumigaw at sinabi, "General Raiji, may buhay pa ang isa sa aming kasamahan. Nawalan lang siya ng malay dahil sa ginawa ng nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao." Sigaw ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga Engkanto. At si General Raiji ay muling naglakad papabalik kung nasaan si Zubaji. At sa pagdating niya sa harapan ni Zubaji, si General Raiji ay agad-agad na kinuha ang isang latigo na hawak-hawak ng isang sundalo ng lahing Engkanto na malapit sa kanila ni Zubaji. At agad-agad niyang pinalo ng malakas si Zubaji. Sa paghampas ni General Raiji ng latigo na may mga tinik kay Zubaji, ang katawan ni Zubaji ay nakatamo ulit ng mga sugat dahil sa mga tinik na mayroon ang latigo. At ang dugo ay tumalsik sa mukha ni General Raiji mula sa sugat ni Zubaji.
At si Zubaji ay sumigaw ng malakas sa sakit. Ang sigaw ni Zubaji dahil sa sakit na kanyang nararamdaman ngayon ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. At si General Raiji ay nagsalita sa walang pasensyang tono at sinabi, "Binalaan na kita na wag kang gumawa ng isang kalapastanganan na gawain. Ngunit ikaw ay gumawa pa rin ng kalapastanganan na gawain. At muntik mo na mapaslang ang isa sa aking mga kasundaluhan. Kapag inulit mo pa na gumawa ng isang kalapastanganan na gawain, hindi lang iyan ang iyong matatamo at maaari ka pang maparusahan ng matindi, na maaari mong ikamatay. Maliwanag ba?" Sigaw ni General Raiji. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!